Mula sa halagang $42,000 noong simula ng taong 2024, umabot na po sa mahigit $100,000 ang presyo ni Bitcoin, isang pagtaas na halos 140%. Ngunit sa kabila po ng nakakamanghang pag-angat na ito, marami pa rin ang naniniwalang malayo pa ang mararating ni Bitcoin. Isa na rito si Ginoong Ryan Selkis, ang founder po ng Messari, na nagsasabing hindi pa niya balak ibenta ang kanyang Bitcoin hanggat hindi ito umaabot sa target na $180,000. Pero bakit nga ba ganun kataas ang kanyang kumpiyansa sa presyo ni Bitcoin? Ano po ang sinasabi ng mga indicators tulad po ng MVRV Z-score at paano po naapektuhan ang pananaw ng mga crypto investors tulad niya? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, nakikita po natin dito si Ginoong Ryan Selkis, ang founder po ng Messari. At ayan, umpisahan po natin sa kung ano ang sinabi ni Ginoong Ryan Selkis tungkol dito kay Bitcoin. Sa isang post noong December 9, taong 2024 ay ipinahayag po ni Ginoong Ryan Selkis na hindi pa niya isa sa alang-alang ang pagbebenta ng kanyang Bitcoin maliban na lamang kung umabot ito sa presyong $180,000 o higit pa. Ang target po na ito ay nangangahulugan ng 85% na pag-angat mula sa kasalukuyang presyo na $97,200. Isa sa mga pangunahing batayan ng pananaw ni Ginoong Selkis ay ang tinatawag po na MVRV Z-score. Ito ay isang financial metric na sumusukat po sa agwat ng market value at realized value ni Bitcoin gamit ang Z-score standard deviation test. Sa madaling salita ay ginagamit po ito upang malaman kung overvalued o undervalued si Bitcoin sa kasalukuyan. Kaya ayon po kay Ginoong Selkis ay nasa 3 pa lamang ang Z-score ni Bitcoin ngayon. Malayo pa sa 7 hanggang 10 na kadalasang sinyalis ng market top. Dahil dito ay naniniwala siya na may malaking potensyal pa itong si Bitcoin para tumaas. Ngayon ay ano po ang MVRV Z-score at bakit po ito mahalaga? Para sa mga hindi po pamilyar, ang MVRV Z-score ay isa po itong tool na ginagamit upang tukuyin kung si Bitcoin ay nasa peak o bottom ng market cycle nito. Kapag ang Z-score ay mataas, nasa pagitan po ng 7 hanggang 10, karaniwang sinyalis ito na overvalued na si Bitcoin at maaring malapit na itong bumaba or maaring malapit ng bumaba ang presyo nito. Sa kasalukuyan, ang Z-score ni Bitcoin ay nasa 3. Yan, nasa 3 pa lamang, kung saan ay nagpapahiwatig po na undervalued pa ito at marami pang puwang para sa pagtaas ng kanyang presyo. Ang mga ganitong uri po ng data-driven analysis ang nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga tulad ni Ginoong Selkis na hawakan ang kanilang Bitcoin kahit na nagiging volatile ang market. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang recent market volatility? Sa kabila po ng optimism ni Ginoong Selkis, hindi po maikakailang may mga balakid ang Bitcoin market. Nitong nakaraang 24 oras, bumagsak po ang presyo ni Bitcoin mula $97,000 patungong $94,000 bago bumalik sa dating presyo nito. Ang biglaang pagbagsak na ito ay dulot po ng panic selling sa iba't ibang bahagi ng market na nagresulta sa malaking pagkalugi para sa ilang mga traders. Gayunpaman ay nananatiling kalmado ang mga analyst tulad po ni Ginoong Selkis at ang trader na kilala bilang income sharks. Para sa kanila, ang ganitong klaseng volatility ay normal lamang at bahagi po ng paggalaw ng market. Sa katunayan, ang mga ganitong dips ay madalas na nakikita bilang oportunidad para makabili sa mas mababang presyo. Ngayon ay paano ito naapektuhan ang pananaw ng mga crypto enthusiasts? Ang bullish sentiment ni Ginoong Ryan Selkis ay nagbibigay po ito ng inspirasyon sa mga long-term investors na magpatuloy sa kanilang hodl or hold
hold on for dear life strategy. Para sa kanila, si Bitcoin ay hindi lamang isang speculative asset, kundi isang store of value na may kakayahang lumaban sa inflation at magbigay po ng malaking kita sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang ganito pong pananaw ay maaring hindi angkop para sa mga short-term traders na umaasa sa mabilisang kita. Ang mataas po na volatility ni Bitcoin ay nangangailangan ng maingat na risk management, lalo na para sa mga baguhan sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Yan, para sa atin ang ganitong balita ay isang paalala na si Bitcoin ay nananatiling isang promising ngunit risk-filled investment. Ang posibilidad na umabot po si Bitcoin sa presyong $180,000 ay maaari pong magdulot ng excitement sa local market. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang ganitong target ay hindi po garantiya. Dapat maging handa po tayo ay dapat maging handa sa mga posibleng fluctuations at mag-invest lamang ng perang kaya nating mawala. Ang paggamit po ng data-driven tools tulad po ng MVRV Z-Score ay maaari pong makatulong upang mas maintindihan natin ang galaw ng market at makagawa ng mas matalinong desisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pananaw po ni Ginoong Ryan Selkis ay nagpapakita ng malalim na kumpiyansa sa kakayahan ni Bitcoin na maging isang mahalagang bahagi ng global economy. Bagamat ang target na $180,000 ay tila malayo pa, hindi po imposible kung patuloy na tataas ang adoption ni Bitcoin sa institutional level. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na ang crypto market ay likas na volatile. Ang ganito pong uri ng investment ay nangangailangan ng matibay na research, tamang timing at maingat na risk management. Para sa mga Pinoy na nagnanais na makilahok sa ganitong market, mahalaga po ang edukasyon at disiplina upang maiwasan po natin ang malalaking pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.